Amen. Let's open up our Bibles to Numbers chapter 13, verses 26 hanggang 33. Numbers 13, 26 all the way through 33. If you're ready, say ready. Put that in the chat. Let me know kung saan ho kayong parte ng mundo nanonood ngayon. Numbers 13, verse 26 to 33. Look at the screen. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There, they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey, and here is its fruit. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw the descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev, the Hittites, Jebusites, Amorites, Stalactites, Mosquito bites live in the hill country. And the Canaanites live there near the sea along the Jordan. Then Caleb silenced the people before Moses, and he said, we should go up and take possessions of the land, for we can certainly do it. Everybody say, I will make it. I'm going to make it. I'm going to make it. Put that in the chat. But the men who had gone up with him, he said, we cannot attack those people, for they are stronger than we are. And they spread among the Israelites a bad report about the land that they had explored. And they said, the land we explored devours those living in it. And all the people we saw there are of great size. We saw the Nephilim there. The descendants of Anak came from the Nephilim. And we seemed like grasshoppers in our own eyes. And we looked the same to them. We seem like a grasshopper in our own eyes, and we look the same to them. I entitled this message, Courageous Faith. Everybody say, Courageous Faith. Amen. Pananampalatayang may tapang. Bakit ho natin kailangan pag-aralan ito? Sapagkat sa pagsunod ho natin sa ating Panginoon, kung ibibigay mo ang iyong buhay sa Diyos bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, naniniwala ako na hindi tayo magiging exempted sa mga pagsubok at mga bagyo. In fact, obeying the Lord might get you in trouble. The moment na sumunod ka sa ating Panginoon, hindi ka bibigyan ng spiritual immunity sa mga difficulties and challenge ng ating buhay. Listen to me. Even when you have Jesus on your boat, you will experience storm. Kapag nagbago ng taon, meron na namang mga bagong challenges. Sa bawat bagong pagsunod, may mga darating na mga bagong bagyo. At pag sinabi nating bagyo, as you can see on the screen, alam na natin ang pakiramdam ng binabagyo kasi sanay tayo sa Pilipinas na dumadaan sa mga bagyo. Pero every time I speak in this pulpit, every time na babanggitin ko yung salitang bagyo, I'm not talking literal storms. I'm actually talking about metaphorical storms. At kapag sinabi natin bagyo, ito po yung metaphor na ginagamit natin para i-describe ang mga challenges at difficulties sa ating buhay. Hindi siguro ako magtatanong, sumagot na lang kayo. Nakakaranas ba kayo ng bagyo sa inyong buhay? Nakakaranas ba kayo ng challenges? Kasi kung hindi ka man nakakaranas, malamang dadanas ka pa lang. Amen? Kasi tatlo lang naman ang stages niyan eh. Either dadanas ka, dumaranas ka, o kakatapos mo lang sa bagyo. Pero lahat tayo, walang immunity sa mga storms ng ating buhay. Ang marriage mo, pwedeng dumaan sa storm. Ang business, pwedeng dumaan sa storm. Ang career, pwedeng dumaan sa storm. Ang trabaho, pwedeng dumaan sa storm. Ang ating pamilya ay pwedeng dumaan sa storm. May mga bagyong seasonal, may mga bagyong inevitable. Pero listen to me, hindi ito inaalaw ng Panginoon na mangyari sa iyo para parusahan ka. Inaalaw ng Panginoon ito not to punish you, but to shape you into all that He has created you to be. Because sometimes, in order for you to be on fire, God has to bring you through the fire. Na sometimes, iaalaw talaga ng Panginoon na mawalan ka para ma-realize mo kung ano ang tunay na mahalaga. So kapag dumaan ka sa pagbagsak, dumaan ka sa mga difficulty, dumaan ka sa mga challenges ng ating buhay, your response to this storm will determine if this storm will define you or refine you. Wala akong kausap 3 p.m. Kasi kapag sumuko ka, it will define who you are. Pero kapag nagpatuloy ka, it will refine you. Huhugisan ka, and you will be stronger for the next challenge of your life. In fact,
Kausap ko yung 5 na lang siguro. 5 na lang siguro kausap ko ngayon. Naniniwala kasi ko that the greater the challenge, the greater the celebration. The greater the difficulty, the greater the victory. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa atin, as a Christian, we must walk by faith, not by fear, not by doubt. Bakit mga kapatid? Ang takot, hindi galing sa Diyos. Ang anxiety, hindi galing sa Diyos. Ang depression, hindi galing sa Panginoon. Ang insomnia, hindi galing sa Diyos. Kasi ang sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us the spirit of fear and timidity. Pati yung sobrang mahihain, hindi galing sa Diyos. Amen? But of power, of love, and of self-discipline. Can we read this together, mga kapatid? Baka nakatulog na yung katabi nyo. Okay? For God has not given us the spirit of fear and timidity, but of power, of love, and of self-discipline. Klarado yan, mga kapatid. Malinaw pa. Sa pinakamalinaw na tubig yan. Ano ang sinasabi ng Bible? Lahat ng takot na nararamdaman natin ay hindi galing sa Panginoon. Bakit? Ano ang gustong ituro ng Lord sa atin? Kasi sa mga bagyong dadaan sa ating buhay, we may not be able to control our circumstance, but we can always control our response. Sa mga problemang dumarating sa atin, hindi man natin makokontrol ang mga bagyo at problemang darating sa ating buhay, ang mga challenges at difficulty, but we can always control our response. Ibig sabihin, you may not be in control, but you always have a choice. Amen lang kayo anytime, ha? Pagka gusto nyo na po. Yung paramdam nyo naman na na-miss nyo ako. Okay? Kahit isang linggo lang. Amen? Everybody say choice. Bakit? Yung problema hindi mo mapipili, pero yung magiging tugon mo dun sa problema, mapipili mo yon. You either have to choose fear or you choose faith. Or you will choose to keep that faith in your life. Bakit to? Kasi inaalaw minsan ng Panginoon ang problema para patatagin ka. Pero ang gusto ni Satan mangyari, sumuko ka. Kasi si Satan, alam nyo, ang gusto niyan mangyari sa'yo, maging fragile ka. Everybody say fragile. Now, ano ibig sabihin ng fragile? Katulad ng mga packages natin sa LBC, sa Lazada, pagka nilagyan mo ng fragile yan, diba? Kung nasa airport kayo, diba? Pinapalagyan nyo ng fragile yan. Kapag pinalagyan mo yan ng fragile, lalagyan mo pa yan ng handle with care. Bakit? Alam mo na konting bagsak lang, pwede siyang mabasag. Alam mo ang gusto ni Satan sa'yo? Yung pananampalatayang fragile. Yung pananampalatayang madaling mabasag, madaling madurog, madaling sumuko. Kaya papadalhan ka niya ng iba't ibang pagsubok para malaman hanggang saan ba ang tolerance mo sa mga pagsubok na yung pinagdadaanan. Gusto ni Satan, mabasag ka. Gusto ni Satan, madurog ka. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi ka maging fragile. Ang gusto ng Lord, maging anti-fragile ka. Okay, yan yung tita ni fragile, anti-fragile. Okay? Okay? Now, medyo malalim siguro sa iba sa inyo yung salitang anti-fragile. So, i-define natin. Ano bang ibig sabihin ng anti-fragile? Kumapit kayo, fasten your seatbelt. This is going to change your perspective about life. Ang anti-fragile is a word that we use to describe a person that will benefit from the obstacle and the challenge. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka para sa iyo yung message ni Pastor. Okay? Okay, yung anti-fragile daw, ito yung salitang ginagamit natin para i-describe yung isang tao na kahit dumaan sa obstacle and change, nag-benefit pa siya. Sino sa inyo gusto nyo maging anti-fragile? Yun nga lang minsan, ang tinuturo sa atin madalas, maging resilient. Now, iba ang resilience sa anti-fragile. Lalo tayong mga Pilipino, napaka-resilient natin. In fact, likas po talaga tayong resilient. Tignan nyo, bumabaha na, tumatawa pa tayo. Kahit na nasusunog na bahay mo, pag dumating yung TV Patrol, kumakaway ka pa, bahay namin yung nasusunog na yun. Di ba? Kasi likas sa atin na maging resilient, di ba? Yung parang dumadaan ka na sa pagsubok, nakakangiti ka pa. Pero yung tinuturo ko sa inyo mga kapatid, hindi lang basta pagiging resilient, kundi pagiging anti-fragile. Now, ano ang ibig sabihin ng resilience? Can I talk a little bit? Okay. Anong ibig sabihin ng resilience? Ang resilience is your capacity to recover quickly from a tough situation. So kapag sinabi mong, resilient yan, yan yung ability niyang madali siyang makarecover kapag dumarating siya sa mga pagsubok ng kanyang buhay. It is your ability to spring back into shape. Nakakabalik ka sa original mong forma. It is your ability to bounce back. It is your ability to recover. Masama ba yun? Hindi masama yun. Maganda na meron kang resilience. Maganda na kapag may pagsubok, nakakabalik ka sa iyong normal procedure.
Correct? Comprende mga kapatid? But ang tinuturo ng Lord sa'yo, hindi lang basta resilience, kundi anti-fragile. Kasi yung resilience, nung dumating yung bagyo, nakakapit ka pa naman. Pero yung anti-fragile, hindi ka lang basta nakakapit, lumakas ka pa. Okay? So let me break it down to you. Anong difference ng fragile, resilience, at anti-fragile? Look at the screen. Yung fragile, nasasaktan ka pag may pagsubok. Nagkukwit ka pag may pagsubok. Sumusuko ka kapag may pagsubok. Pero yung resilient faith, you resist the problem. Nananatili kang nakakapit. Comprende? Pero tingnan nyo yung anti-fragile. Yung anti-fragile, nakakapit ka na nga, naging better ka pa after the storm. Okay. Papansinin nyo rin siguro ko mamaya, no? Yung fragile, magkukwit ka. Yung resilient, nakatayo ka pa. Pero yung anti-fragile, lumakas ka pa. Biruin mo yun. Yun ang matindi. Yun yung matindi. So we are not just praying, Lord, gawin mo kaming resilient. Lord, gawin mo kong anti-fragile. Bakit? Kasi yung anti-fragile, hindi lang basta maging tough ka, hindi lang basta maging matatag ka. Ibig sabihin, ginagamit mo yung sitwasyon para matuto, para lumakas, para maging marunong. Bakit? Kasi pwedeng gifted ka, pero fragile. Pwede kang anointed, pero fragile. May talento, pero madaling sumuko. Pero yung anti-fragile, kada dadaan ka sa pagsubok, parang one-up ni Super Mario. Lalo kang lumalakas. Lalong na-extend ang iyong buhay. So hindi ka lang basta durable, hindi ka lang basta tough, kundi nagbe-benefit ka kapag may shock. Nagbe-benefit ka kapag may surprises. You are not just surviving, you are thriving. Okay? Ano ang kaibahan ng kandila sa nasusunog na bahay? Tingnan niyo yung screen. Sa kanan ko, yan yung kandila. Okay? Sa kaliwa ko, ito yung nasusunog na bahay. Anong difference ng kandila sa nasusunog na bahay? Ito ang difference. Pag ikaw ay merong cake na may kandila at kinantahan ka, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Stephen, happy birthday to you, at hinipan mo yung kandila mamamatay o yung apoy mamamatay. Pero sa nasusunog na bahay, kapag hinipan ng hangin, lalong lumalakas, nangahawa pa. Alam nyo, nakakalungkot, marami sa atin, yung pananampalataya natin kay Lord, konting pagsubok, patay na kagad. Pero gustong i-develop ng Panginoon sa atin, yung pananampalatayang parang nasusunog na bahay, na habang lumalakas yung hangin, lalong kumakapit sa Diyos. Nangahawa pa ng kapitbahay. Nanununog pa ng kapitbahay. Am I preaching okay, mga kapatid? Bakit? Yan yung klase ng buhay na rooted, planted sa foundation ng salita ng ating Panginoon. Naalala niyo sa Matthew chapter 7, nagbigay ang ating Panginoon ng isang parabola. Kung saan ang sabi ng Bible, meron daw dalawang tao na nagdayo ng kanilang bahay. Yung isang tao nagtayo siya, pero ang naging foundation niya sa buhangin, nasa kanan ko ngayon, at yung isa naman, nasa bato. Handang-handa ako, dami kong visual today. Praise the Lord. Bihira lang yung mangyari. I-picturean nyo na. Madalas siya, wala akong visual, puro verse lang. Okay? Yung isang bahay na nakalagay sa buhangin at isang bahay na nakatayo sa bato. Ang sabi ng Bible, nung dumating daw yung pagsubok at bagyo, Matthew 7 yan, kung gusto nyo tignan. Nung dumating yung waves, nung dumating yung storm, ang sabi ng Bible, yung nakatayo sa buhangin, bumagsak. Pero yung nakatayo sa bato, hindi natinag. Nanatiling nakatayo. Bakit? Kasi hindi po, at sabi nga ng scripture, yung mga tao na nakikinig ng kanyang salita at ina-apply ay parang tao na nagtatayo ng kanyang bahay sa batuhan. Bakit? Yung bato symbolizes Jesus Christ because the Bible says Jesus is the rock of our salvation. And the moment that you put Jesus as your foundation, the cornerstone of your life, walang challenge, walang storm, walang difficulty na mas malakas pa sa kakayanan ng Diyos sa iyong buhay. Cliché, diba? Tama mga kapatid, pero tingnan nyo. For the sake of this argument, kung yung dalawang bahay na to, mga kapatid, yung nasa left at nasa right, kahit pa pareho ang itsura niya. Okay? So assuming na pareho siya, on the outside they are the same. But the storm will reveal the true foundation of that house. Kasi pag binayo siya ng matinding bagyo, dun mo malalaman, siya ba'y nakatayo sa bato? Matibay na foundation? O siya ay nakatayo sa sinking sand? Alam mo, ganyan din ang illustration, ang metaphor ng buhay natin. Lahat tayo, nagbibuild tayo ng ating buhay.
as you are building your family, you are building your life. And nobody wants to build a defeated life. Wala naman sigurong magbibuild ng kanyang buhay, gusto ko matalo ko. Gusto ko malugi. Sino ba nagtatayo ng negosyo para malugi? Mamumuhunan akong 5 million, gusto ko malugi ito eh. Hindi ko na kasi alam kung paano ko gagastusin yung mga pera ko eh. Sana all. Di ba? Pero wala naman sigurong tao na nagtatayo ng negosyo para malugi. Nobody wants a life of failure. But, kung ang foundation ng ating buhay, kahit gaano kaganda ang bahay mo, kung ang foundation ng buhay mo ay nasa sinking sand, alam mo na kagad. Kahit na pareho ang itsura ng bahay, alam mo na kagad sa foundation kung sino yung matalino at sino yung hindi. Bakit? Importante. Kaya importante you come to church every Sunday because you hear a word na hindi lang basta nagbibigay ng wisdom sa'yo, kundi nagbibigay sa'yo ng assurance. Kasi pag nasa problema ka na, halimbawa, pag may problema ka na, doon ka pa ba magbabasa ng manual? Halimbawa, may nalulunod na. Okay. Para maligtas mo ba siya, hagisya mo siya ng libro, how to swim? Hindi na. Wala na siyang time para pag-aralan yun. Kaya habang hindi ka pa lumulubog, pag-aralan mo eh. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi yung buhay na walang katotohanan ng salita ng Panginoon, it will collapse in the midst of storms. Our life without truth will collapse kung wala ang katuruan at ang karunungan na ibinibigay ng Panginoon. Kasi minsan tayo gusto nating mag-build ng napakataas na building, pero yung foundation naman natin pang bungalo. Kahit marami kang pera, para patayugin yung bahay na meron ka, kung yung disenyo ng engineer at architect pang second floor lang, hindi ka pwede maglagay ng third floor. Kailangan nating tignan, kamusta ba ang foundation ng aking buhay? Kasi marami sa atin, mga kapatid, kailangan nating matutunan. Sa paggitna ng mga pagsubok, how will I respond? Unfortunately, when we face difficulties in our lives, instead of walking by faith, we walk by sight, we walk by doubt. Maaaring nagtatanong kayo, what if mawalan ako ng trabaho? What if hindi ko mapagtapos ang aking mga anak? What if malugi lahat ng mga investment ko? By the way, yung salitang what if, hindi yan statement ng faith. Statement yan ng doubt. Kaya nga, what if? What if hindi ako makapag-asawa? What if hindi ko kayaning buhayin ng aking mga anak? That's not faith talking. That's not your faith talking. That's your doubt and fear talking. Because when faith speaks, ang sinasabi niya, even if mawalan ako ng trabaho, even if malugi ang investment, even if hindi ko alam kung paano ko pagtatapusin ng aking mga, even if 35 na ako, naniniwala ako sa kakayanan ng ating Panginoon, makakapag-asawa pa rin ako. Amen? You have to start believing by, everybody say, believe by faith. Believe by faith. Believe by faith. Amen. Ito yung foundation ng text na pinag-uusapan natin kung saan ang mga Israelites, mga kapatid, ay inalipin ng mga Egyptian for 430 years. Almost 11 generation of slavery. Almost 11 generation of oppression. But God is true to His word. No, tinupad ng Lord ang kanyang pangako at pinalaya niya ang nation of Israel mula sa pagkaalipin ng Egyptian patungo sa lupang pangako o sa Kanaan. Na kung titignan niyo yung map, especially the ancient one, from Egypt all the way to Canaan is actually an 11-day journey. How many days? 11. Pero yung biyahe nila na supposedly 11 days lang, inabot ng 40 years. Grabe yung delay na yun. Pero yung 11 days lang yung travel mo, inabot kayo ng 40 years. Pero, hindi naman talaga dapat kasi inabot ng 40 years kung hindi sila natakot. Kasi ang sabi ng scripture, okay, second year pa lang nila, kahit delay na nga, second year pa lang nila, na-reach na nila yung edge ng Kanaan, yung destination nila. So year 2 pa lang, nandun na sila sa edge. Pero ang sabi ng scripture, yung mga kasamahan ni Moses, yung nation of Israel, nagkaroon sila ng pagdududa at takot. Ang sabi nila, bago tayo pumunta doon sa promised land, kasi pansin ko may mga nakatira na eh. Bakit hindi tayo magpadala ng mga spiya o spy? At tiktikan natin yung lugar, i-verify natin kung tama ba yung information na sinabi ng Diyos. Biruin mo, si Lord na nagsabi, bini-verify pa. Okay, i-verify natin. So ginawa ni Moses, pumili siya ng isang representative sa bawat tribo. At ang tribo ng mga Israelites at that time ay 12, so they chose 12 spies na ipinadala doon sa promised land. So eto na nangyari, fasten your seatbelt. Nung tumawid sila ng Jordan River, pagdating nila ng promised land, which is a multi-city land, okay, buong Kanaan, nagstay sila doon for 40 days, almost 1 month mahigit. Pero ang sabi ni Moses sa kanila, pag bumalik kayo, make sure na magdala kayo ng bunga, ng fruit.
Okay? Bilang ebidensya kung talagang mataba ba yung lupa dyan sa Promised Land. Sabi ni Moses, i-check nyo na rin kung malaki ba yung syudad na yan. I-check nyo na rin, marami ba sila? I-check nyo na rin, mahina ba sila o malakas? Masasama o mababait? 40 days later, bumalik yung espiya. Ilan uli sila? 12. Pero yung 12, parehong lugar yung pinuntahan, pero magkaiba report nila. Ang sabi ng Bible, yung 10, ang sabi nila, hindi natin kaya. Ang sabi naman ng 2, kaya natin. Biruin mo, nung natanggap ni Moses yung intelligence report, ni-reveal ng report kung ano ang tunay na puso ng nation of Israel. Tignan nyo naging report. Ang sabi ng verse 27. Are you still with me? Verse 27. So sabi nila, we went into the land in which you sent us. Look at the screen. And it does flow with milk and honey. And here is its fruit. Tignan nyo to. Nung dumating na uli sila, pumunta sila doon 40 days, tinignan nila yung lupa, sabi nila, Mo! Si Moses yan. Mo! Mo! Good news! Ay, totoo nga. Yung sinabi ni Lord, na yung lupa daw doon is a land flowing with milk and honey, approve. Totoong totoo. And by the way, ito yung kanyang bunga. Now, may nagdala akong picture para ma-visualize ninyo. Ito yung itsura nila. No? Ang nasa gitna ng 2 tao na yan, grapes. Alam niyo na may grapes, ubas, di ba? Now, sa palengke natin, yung ubas na isang cluster, kaya mong buhatin ng kamay mo lang. Isang cluster na yun. Pero yung nakuha nila sa promise land doon sa Kanaan, hindi kayang buhatin ng isang tao. Kailangan pa nilang maglagay ng pole o ng parang magtataho ba sila na nilagay nila in the middle of 2 persons para mabuhat nila. So nung tinatanong sila ni Moses, kamusta lakad ninyo? Aba boss, tama nga po. Yung lupa nga po is flowing with milk and honey. By the way, ito po yung kanyang bunga. Question. Kung kayo nandoon, may excite ba kayo? Aba, may excite ako, biruin mo. Tamang-tama yung sinabi ng Diyos. Totoo siya sa kanyang mga pangako. Tama ba mga kapatid? Aba, kung ako nandun, ay grabe talaga si Lord. Napakabuti talaga ni Lord. Biruin mo, totoo yung kanyang sinabi. Tara, pasukin na natin. Pero hindi natapos dun eh. Basahin ulit natin ang verse 27, anak, para magkaroon tayo ng konting recap. So, ulitin natin. Sabi, ito ang kanilang report. We went into the land in which you sent us, and it does flow with milk and honey, and here is its fruit. Dala-dala nila. Next verse. But, yun na, patay tayo dyan. Diyan lahat nagkakaproblema sa mga, sabi mo nga sa katabi mo, check your butt. Okay, check your butts, okay? Kasi sabi ng scripture, ang ganda ng lupa, ang laki ng bunga, pero, at alam nyo, pag sinabi mo na yung salitang but at pero, lahat ng sinabi mo sa unahan, wala na lahat saysay yun. Halimbawa, ang ganda mo, honey, pero, wala na. Suntukan na yan. Okay. Wala na yan. Kasi, biruin mo, sinabihan mo na ako maganda, lalagyan mo pa ng pero eh. Di ba? So, sinabi nila, ang ganda ng lupa. Punong-puno talaga ng, kumbaga, abundant yung lupa. Pero, sabi nila, but the people who live there are powerful. There goes the complaining. The cities are fortified and the cities are very large. We even saw the descendants of Anak there. Now, yung descendants ni Anak, by history, is actually, ang mga height is mga 10-footer, 11-footer, up to 12-footer. Talagang literal na higante to. Kaya sabi nila, ang ganda naman ng lupa, boss. Ang ganda nga ng bunga niya. Ang problema, ang lalaki naman ng mga kaaway dun. At yung syudad nila, grabe yung depensa, at yung mga anak ni Anak nandun. Descendants of Anak. Now listen. And listen to me, because of the report of 10 people, tignan nyo to ha, because of the report of 10 people na manipulate nila yung 2 million Israelites na wag pumasok at natakot sila. At mas pinili pa nilang magpaikot-ikot uli sa wilderness for another 38 years. Biruin mo, post lang ng 10 tao. It affected and altered the destiny of the entire nation. Dahil lang sa report ng 10 tao, na delay nila yung blessing for the entire nation of Israel. Question, maganda ba talaga bunga? Kita naman natin. Totoo ba yung pinangako ng Diyos? Yes. Pero nagpadala sila dun sa takot nila kesa sa pinangako ng ating Panginoon. Kahit na maganda yung bunga,
they refused to enter Canaan. Despite of a great promise. By the way, hindi naman sinabi ng Diyos na kayo na bahala dyan. In fact, nangako ang Panginoon, ang sabi ng Lord sa kanila, when you go to the promised land, I will fight for you. I will be with you. Come on now, 3 p.m. Come on now. Kayo lang yung sinabihan ko, di kayo na-excite. Nangako ang Diyos. Hindi naman sinabi ng Lord sa kanila, alam kong may higanti dyan, bahala na kayo No. Ang sabi ng Panginoon, kahit may gano'n man niyang katangkad, your God is higher. Gano'n man yan kalakas, your God is stronger. And if God is for us, it doesn't matter who is against us. Amen. Are you still with me? Sabi mo sa katabi mo, papunta na si pastor sa'yo. Amen? Their hearts were filled with fear, and because of that fear, it delayed them for another 38 years. And we don't want that to happen to our lives. That we have to wander for another 38 years for us to experience God's blessing. Hindi ko na kayo pagtataasin ng kamay. Kapag tinanong ko kayo, lahat kayo gusto nyong makaranas ng fullness of God's blessing in your life. Definitely lahat gusto na makuha natin lahat ng pinangako ng Panginoon. But them, sila, they were delayed for 38 years. Or technically speaking, 40 years. Pero bakit? Ano ang reason? Bakit sila natakot in the first place? Kasi kung ano'y man yung rason ng kanilang takot, ayaw natin na maging rason ng takot na meron sa ating puso. Number 1, kaya sila hindi nakapasok sa promised land is because of their fear. Pero ba't sila natakot? Natakot sila, number 1, is because of what they see. Natakot sila is simply because of what they see. Ano ang sabi ng verse 32? Sabi ng verse 32, and they spread among the Israelites a bad report about the land that they had explored. So yung mga marites, nagchismisa na sila. Ang sabi nila, boss, di natin kaya yan. And they are spread. Ang chismis pa naman, ang bilis no? Amen? So the bad report spread very quickly, and they said, sabi nila, the land we explored devours those living in it. Everybody read this with me. And all the people we saw there of a great size. Verse 33, we saw the Nephilim there, the descendants of Anak, and we seemed like a grasshopper before their eyes. Kaya sila hindi kagad nakapasok, kaya sila natakot dahil sa nakita nila may higante. Amen? Now, I find it fascinating. Because hindi naman natin dinideny. Kaya nga higante kasi malaki. At ang purpose ng higante, mang-intimidate naman talaga. Realidad na yun Hindi naman natin kailangan i-deny ang realidad na dumarating tayo sa problema. Komprende? Yes. But, nakita nila yung higante, pero bakit parang hindi nila nakita yung Diyos? Kasi kung nakita nila na yung Diyos sa kasama nila ay mas malaki sa higanting nasa harap nila, sigurado ako hindi sila mag-hesitate na pasukin ang promised land kasi may pangako ang Diyos that God will always be with them. Yun nga lang, yung kanilang mata is clouded by what they see. Nakakita kasi sila ng higanting kalaban. Gigantic kasi, robust kasi, sturdy kasi yung giant. Totoo ba yung pangako ng Diyos? Totoo bang abundant nga yung lupa? Totoo ba ang pangako ng Diyos sa atin? Yes. The promise is real, but sometimes the way is difficult. Hindi porkit nakakita ka ng obstacle, susuko ka na kagad. Fragile yan. Di ba nga yung mga magagandang falls sa Pilipinas, bago mo mapuntahan, katakot-takot na sigsag ang pagdadaanan mo? Kung nakapunta na kayo sa Cebu, especially sa Kawasan Falls, di ba? Magte-trekking ka pa dyan ng ilang oras. Hindi ko alam kung nakalimutan ko na yung tawag nila dyan Magte-trekking ka ng 3 oras, pero pagdating mo naman sa destination, worth it naman. Kung susuko ka dahil sa, ang taas dyan, ang dulas dyan, ang hirap dyan, hindi mo mararanasan at hindi ka makakarating sa destination mo. Kung magpapadaig ka sa nakikita mo sa ngayon, kung gaano kalaki ang higanting nasa harapan mo, hindi mo marirealize na mas malaki yung Diyos. The blessing is on the other side of that giant. The blessing is on the other side of that fear. The breakthrough is on the other side of that problem. Yan ang kalaban ng faith. Alam niyo po ba ang kalaban ng pananampalataya? Hindi pagdududa. Ang kalaban ng pananampalataya, hindi takot. Ang kalaban ng faith, look at the screen, sight. Parang tulog na yata yung service na to Ano ang kalaban ng faith? Sight. Kaya nga sabi ng Panginoon, 2 Corinthians 5:7, we live by faith and not by
sight. Now, hindi ko sinasabi na kapag may nakita kang problema, ignore mo na kagad. Hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko lang, tignan mo yung problema, but see past the problem. Lagpasan mo ng tingin. Because that's what you see. But that is not God's vision for you. Kasi yung nakita mo, sa vision ng Diyos sa'yo, magkaiba yun. Tingin niyo po ba si Daniel sa Bible? Nung nilagay siya sa kulungan na may lion, hindi kaya siya natakot, tingin niyo? Matakot siguro siya eh. Pag nakita mo yung leon, sino ba hindi matatakot? Tas gutom na gutom pa. Eh sabi nga, kung di nga ako nagkakamali, yung naghatid, nauna pang nalapa eh. Pero kung ikaw nandun sa kulungan, kasama mo yung mga leon, di ka ba matatakot? Mike, matatakot ka. Pero I'm not relying on what I see. I'm relying on God's vision in my life. Si Moses, tingin niyo, nung kaharap niya ang Red Sea, hindi po kaya siya natakot? Natakot din po siguro siya. Kasi tangan-tangan niya yung responsibility ng 2 million people. But instead of looking at the Red Sea, he started looking at his God. Naalala niyo si Jehoshaphat. He was surrounded by 3 innumerable kingdoms and army. Sino ba naman? In fact, nakalagay sa Bible, natakot siya. Sabi niya, I don't know what to do, Lord. Hari yan ha. I don't know what to do, but my eyes are fixed on you. I see the enemy, but my eyes are fixed on you. And the reason why, glory to God, and the reason why we are afraid, because we rely more on our natural eyes instead of our spiritual vision. Uncertain man ang future, pero laging may certainty sa salita ng Panginoon. Hindi ko naman sinasabing bawal matakot. In fact, talagang lahat nakakaramdam ng takot. Ang hirap kaya matulog pag may struggle ka sa buhay. Tama? Kami ni Jenny minsan, nagagalit sa akin yun eh, pag may matinding problema, sabi niya, paano ka nakatulog? Kasi siya hindi nakatulog eh. Sabi ko, problemado ka na nga, puyat ka pa. Kaya natutulog na ako. Pero minsan naman baliktad. Ako naman yung hindi makatulog, siya naman yung gising. At ang tanong ko naman sa kanya, paano ka nakakatulog? Kasi minsan, di ba, parang hindi mo maunawaan kung paano mo i-deal ang mga problema. So, because hindi porket Christian ka, hindi ka na makakaramdam ng takot, natatakot ka pa rin. You may feel fear. That's natural. Come on, y'all. Magiging hypocrite naman ako pag sinabi kong di ako natatakot. Lahat tayo natatakot, right? Ipis nga lang eh. Pag lumipad na yan, wala na. End of the day. Katapusan na ng mundo. Yung ipis kasi nagpapanggap na ibon eh. No? Di ba? Lahat tayo nakakaramdam ng takot. Pero, you may feel fear, but you don't have to dwell in that fear. Tandaan po ninyo ito. Ang barko, hindi siya lumulubog dahil sa tubig na nasa labas. Ang barko, lumulubog dahil sa tubig na nakakapasok sa loob. Ganon din tayo. Hindi tayo bumabagsak dahil sa sitwasyon na nasa labas. Bumabagsak tayo pag inalaw mo yung pumasok sa puso mo at makaapekto sa desisyon mo. You cannot control the circumstances in your life, but you can always control your response. Ang sabi nga ni Jesus Christ, Matthew 19 verse 26, but Jesus looked to them and He said to them, Gia Kamanaba, with men, this is impossible. But with God, all things are possible. Come on, y'all. Kung ipaparaphrase ko, sa tao may limitasyon, sa tao mahirap, but with God, nothing is impossible. In fact, impossible is God's specialty. Amen? Don't rely on what you see. Number 2, ba't hindi sila nakapasok sa promised land? Not just because of what they see. Number 2, because of what they hear. Okay, ano yung una uli? What they see. Ba't sila hindi nakapasok sa promised land? Ba't sila natakot? Because of what they see. Number 2, hindi sila nakapasok sa promised land, napuno yung puso nila ng takot because of what they hear. So ito na, pagdating nung 10 espiya, nag-report sila, sabi na, nako, hindi natin kaya, the cities are fortified, the cities are very large, nandun pa yung mga Nephilim, mga higante yon, hindi natin, shit! Alam ni Caleb ang mangyayari, na kapag patuloy namin pinakinggan ang lahat ng report na to, aba, talagang mapupuno yung puso namin ng takot. Kaya anong ginawa ni Caleb sa verse 30? Caleb silenced the people before Moses. Kasi alam ni Caleb, pag nagpatuloy pa itong naririnig ko, hindi na talaga kami makaka-move forward. Amen? Now, ang tawag ko dito,
Tingin kayo sa screen. Ang tawag ko rito, ear factor. Hindi fear. Ear factor. Kasi merong ear factor na nakaka-apekto sa desisyon natin. Especially right now. No? Na punong-puno ng kasinungalingan. And by the way, kapag tayo lagi tayo exposed sa kasinungalingan, mahirapan tayo i-discern ng truth. Lagi nyo naririnig sa akin yan. At napansin nyo ba, yung kasinungalingan laging mabenta? Salamat sa dalawang sumuporta. Okay? Napansin nyo ba yung fake news? Napakadaling ibenta? Napakadaling mag-viral? Tayo nga minsan, madalas pa naman yan provoking, kaya tayo minsan wala nang basa-basa, share na agad. Kasi nga, ang kasinungalingan madaling ibenta. At kapag nabenta na yan, apektado na tulog mo, apektado na puso mo, apektado na yung takot mo, at nagkakaroon tayo ng tawag ko, spiritual amnesia. Spiritual amnesia. Alam niyo yung amnesia? Yung nangyayari sa mga teleserye, nabagok ang ulo, hindi ko na, sino ka? Amnesia. Marami sa atin may spiritual amnesia, na alam mo yung truth ng Bible, kabisado mo yung memory verse mo, pero pag dumaan ka na sa pagsubok, hindi mo ma-recite. Okay, hindi kayo makarelate. Di ba ganito tayo minsan? Pag may kaibigan tayo may problema, lalo ikaw yung Christian, halimbawa, nag-i-struggle sa finances. Sister, pag-pray mo naman ako. Bakit? Grabe, di ko na alam kung saan ako kukuha ng pambayad ngayon. Lahat na lang na nakita kong naka-orange, akala ko Meralco. Pag-pray mo naman ako for financial provision. Tignan mo, pag tayo nagpayo, nako sis, huwag kang mag-alala. Kumapit ka lang sa Diyos. Because ang sabi nga ng Bible, and my God will supply all my needs according to His riches in glory. Kapit ka lang sis, ang Diyos magpo-provide. Sabi, salamat sis, napakabuti mo talaga. Pero ang bilis natin eh. Pero pag ikaw na yung nasa kabila, pag ikaw na yung may problema, lalapit ka dun sa parehong tao naman na nag-advise sa'yo, ay in-advisean mo, sis, pag-pray mo naman ako, hindi ko alam kung paano kami kakain. Hirap na kami sa buhay. Sis, naalala mo? Di ba dati nung ako nagpapayo sa'yo, sabi mo nga, di ba? And my God shall supply all my needs according to His riches. Biro mo yung dating ina-advise mo, nakakalimutan mo pag may pagsubok ka na. Kahit kabisado mo, nakakalimutan mo na agad. At ikaw na dating mas madali kasi magpayo kaysa payuhan, no? Ba't kaya ganun? Pagka tayo yung kaibigan natin dumadaan sa pagsubok, ang talino natin. Pero pag tayo na, hindi ko alam ang gagawin. Payuhan niyo po ako. Diba, totoo naman eh. Diba? Because nagkakaroon tayo ng spiritual amnesia. Tama ba mga kapatid? Tignan niyo to, na minsan to the point na ikaw yung Christian, magpo-post ka pa sa Facebook niya para makakuha kang simpatsya, di ba? Haba ng post mo, no? Talagang buong-buo, no? Talagang kailangan i-click nila yung see more para makita nila kung gaano kahaba yung posting mo. Tapos tiroy mo, ikaw yung Christian, tapos may magko-comment doon na hindi Christian. Ano sasabihin? Kapit lang sis. Biruin mo, yung hindi pa Christian nagsabi sa yung kapit lang sis, na samantalang ikaw dapat nagsasabing kapit lang. Pero minsan nakakalimutan na natin kumapit. Totoo naman kasi talaga, pag ikaw na mismo yung nando sa pagsubok, iba rin naman kasi talaga. Hindi natin masasabi. Amen ba mga kapatid? Kaya nga sabi ng scripture, many will believe lies. Na tayo kapag nakarinig tayo ng kasinungalingan, madali nating nayayakap at napapaniwalaan. Amen? But, God is calling us to have a courageous faith. Pananampalataya na kahit ano narinig ko, kahit anong nakita ko, mas pinapaniwalaan ko, ito sinabi ng Diyos eh. Ito yung narinig ko eh. Ito yung sinabi ng scripture, ito ang aking pangahawakan. And by the way, hindi porket matapang, hindi na natatakot. Lalo yung mga tatay, alam niyo ang pakiramdam ng matakot para sa future ng inyong pamilya. Tama? Pero syempre, bilang tatay, hindi mo naman ipapahalata sa mga pamilya mo na di-discourage ka na. Kaya nga, discourage yan. Everybody say discourage. Put that in the chat. Pag sinabi mong discourage, napansin nyo yung salitang courage nasa discourage? Kasi kapag ikaw ay discouraged, natanggalan ka ng tapang. Discourage. Okay? At naniniwala ko lahat naman ng tatay matapang. Happy Father's Day po sa inyo next Sunday. Lahat ng tatay, matapang naman talaga yan. Pero hindi porket matapang, hindi na natatakot. Tama, Kuya Victor? Tatay ito eh. Lahat ng tatay natatakot. Pero hindi mo pinapahalata yung takot mo. Amen? Kasi hindi naman porket matapang, hindi na natatakot.
By definition, look at the screen, courage doesn't mean that you don't fear. Courage just means that you act on your fear in spite of your fear. Na kahit may takot, humahakbang ako. Hindi ako nagpapadala. I may feel fear, but I don't dwell in that fear. Bakit? I'm not just relying on what I hear from other people, from my friends, but I'm relying on what I hear in the word of the Lord. Amen. So bakit sila hindi nakapasok sa promised land? Because of fear. Ba't sila natakot? Because of what they see. Number 2, because of what they hear. And I will close with this. Kaya hindi sila nakapasok is because of what they assume. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang asumero. Amen. Bakit? Ang sabi ng scripture, pagdating mo nila doon, nung nag-report yung 12 spies, grabe, ang lalaki ng kalaban, the cities are fortified, it is very, very large. Pero look at verse 33. Verse 32 nga muna tayo, nak. Okay, para mas maunawaan. And they spread among the Israelites a bad report about the land that we have explored. And they said, pwede nyo ba akong tulungan? The land we explored devours those living in it. And all the people we saw there are of great size. Watch this, verse 33. We saw the Nephilim there, the descendants of Anak came from Nephilim, and we seemed like grass. We seemed, assumption. We seemed like grasshopper in our own eyes, and we looked the same to them. Sabi nila, ang lalaki ng mga kalaban, at pakiramdam namin, yan na, assumption. Para lang kaming tipaklong sa kanilang harapan. Now, listen, tingin kayo sa screen. Magkaiba yung higante mismo nagsabi, tipaklong kayo. Magkaiba yun. Kasi hindi sinabi ng Bible na yung higante ang nagsabi, tipaklong kayo. Basahin niyo uli yung Bible. Come on now. Hindi ako English expert, pero basahin niyo uli. Ang sabi, we seem like grasshopper in our own eyes. So hindi sinabi na, tipaklong kayo. Ang sabi nila, tipaklong kami. Magkaiba yun. Amen? Assumption nila. Hindi sila sinabi ang tipaklong. Inadmit na nila na talo sila. Kasi ang assumption nila, ang liit ng tingin sa amin. Now, kung Bible reader kayo, you know the story. Wala lang tayong time. You know the story. Pag binasa nyo ng tuloy-tuloy, takot sila sa mga higante, pero ang totoo, yung higante takot sa kanila. Kasi nabalitaan nito mga Nephilim at ng mga nasa Kanaan, yung mga ginawa ng Diyos sa kanila, na hinati yung Red Sea, na pinakain sila sa wilderness, na ang Diyos ay nagbigay ng pillar of cloud by day and pillar of fire by night. Nabalitaan nila lahat yun. Kaya ang mga nasa Kanaan takot sa kanila. Pero biruin mo, takot yung mga higante sa kanila, pero sila takot sa mga higante. Dahil sa assumption nila, tipaklong lang kami sa harapan nila. Ano nangyari? They exaggerated their giants and they underestimated their God. Ang taas masyado ng tingin nila sa kaaway nila, na maliit naman nila yung Diyos na kakampi nila. Yung Diyos na nagsugo sa kanila. Yung Diyos na pinaniwalaan nila. My friends and family, never, ever, ever underestimate your God. Your God can do immeasurably more. Above and beyond what you could think or imagine. Madalas, assumption lang natin yun. Yung takot natin, naglalaro sa puso natin. Paano na kung ganito? Paano, ang liit lang ng tingin sa akin. Sino ba naman ako? No. Kung sino ka lang mag-isa, hindi mo kaya. But you're not alone. God is with you. At nangako ang Panginoon that He will fight for you. Tingnan nyo, basahin ulit natin, verse 33. Naka-highlight na. We seem like grasshopper in our own eyes. To, sabihin, okay? Hindi sinabi na, tipaklong kayo. Ang sabi nila, tipaklong kami. So we seem like grasshopper in our own eyes. Watch this. Number 2, and we look the same to them. Comprende? Tingnan niyo to. Kinonsider nila yung iniisip nila. Kinonsider nila yung iniisip ng kalaban nila. Kinonsider nila yung perspective nila. Kinonsider nila yung perspective ng higante sa harap nila. Pero nakalimutan yata nila yung isa pang perspective. Yung perspective ng Diyos na nagsugo at nagpadala sa kanila. Bakit ang mga disciple, nung nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, natakot sila? Bakit? Kasi inassume nila
na multo si Jesus. Assumption. And I don't know who is this for, mga kapatid. I believe that throughout this service, God is going to eliminate fear, doubt, anxiety. He's going to eliminate a lot of things that is hindering us and keeping us from experiencing all that He has created us to be. Lahat ng bagay na pinagbayaran at pinaghirapan ng ating Panginoon para sa atin at maranasan natin at ng ating pamilya. He doesn't want you just surviving, He wants you thriving. And God is talking to each and every one of us. Huwag mong hayaan na yung nakikita mo, naririnig mo at ina-assume mo will keep you na maging anti-fragile. Na after all these storms and struggles, you'll be stronger, mightier. Your enemy is strong, but it's not stronger than your God. The challenges are big, but it's not bigger than your God. You have to understand something. God is with you. And even when you walk through the valley of the shadow of death, you should not be afraid. Kasi nangako ang Panginoon, God will be with you. Hello Global Family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.